Sangayon po ako sa hindi pagtuloy ng impeachment. Bakit? Sino ka ba? Janelle. Kababayan, palakpakan po natin ang mga kandidatong pinalad po na makapasok sa pwesto sa kangkungan. Nabisag na pildi na. Di gyud papuli. Tataw na! Yay! Yay! Babay! Yay! Babay! Pwede bang i-divulge? Sino nga ba may-ari nitong eroplanong ito? Personally, wala tayong alam kung sino may-ari na state. So wala ako masasabi dyan. Opo, ina-admit po na ang palasyo po, ang nagbayad, ang gobyerno po. Grabe ka! Good news. The ICC is in trouble. Big trouble. Trump hates the ICC. Me too. Chief Prosecutor Kamir Khan has just stepped down because of abuse allegations. Not only that, because of Trump's sanctions, his bank accounts have been frozen. He's lost access to email. Come on. Bring Tatay Digong home. Enough is enough. I'll be doing this until Duterte gets back. Alright, welcome back to my channel mga guys. And today, samahan niyo po akong tunghayan itong mga random videos mga guys. Kasi ito po ang lengguwahe. Lengguwahe po ito ng publiko. And lahat naman po ito ay related po dyan sa politika. Lalo na po dyan sa impeachment ni BP Sara, yung latest na mga nanalo, no? Yung mga mensahe nila. Alright, let's go. Pero sa loob po, ito na, nagkakalaglagan na. Nagkakalaglagan na. Kumanda ka, Arnold Flavio, sasabunutan niyang wig na buhok mo ni BBM. Hindi naman talaga ito makamarkos mga kababayan. Tumatahimik lang ito ngayon dahil, syempre, delikado mapag-initan ang GMA. Mga dilawan ito mga kababayan hardcore pink lawan. Nagpapanggap lang ang mga taong ito mga kababayan hindi bumibira daw di umano sa mga Marcos. Go with the flow. Pero ngayon mga kababayan, parang hindi nakapagtimpi. Yung kanilang tinatagong kulo sa katawan mga kababayan lumabas. Napitik ng konti sa tigiliran si Ngagba mga kababayan. Ay, bakit na-zero sila sa BIRMN? Na-zero sa BIRMN. Ang taong bayan, si Tolentino, lumagap pati si Bong Revilla, yan din si Bernard, si Pacquiao din, ganun din. Sino nakakatuwa talaga yung natalo, na bigyan, na hampas, pinarusahan ng elektorado, yung mga talagang, kung pwede mong sabihin na, nabitay sila, binitay sila ng taong bayan sa mga ginawa nilang paglabag sa karapatan ni Presidente Duterte, yung mga paninirang ginawa nila, yung pagbabaliktad nila. Ayan, kita mo, sa Senado, ayan, si Tolentino, lumaga pa. Sino pa? O pati si Bong Revilla, alam mo ito si Bong Revilla, sa tingin ko, kaya naman ito hindi nabutuhan, kaya tumahimik. Ito, alam ko, Duterte ang puso nito, pero ang problema, tumahimik kasi. Yung mga tumahimik, tinamaan O, yan din si Bernard, nakapanghinahing din, batang abogado sana to, kaya lang dating cabinet member, nag-antay Duterte, antay Kibuloy, kaya, yan, naparusahan, ang daming pinarusahan. Si Pacquiao din, ganun din. Sino pa? Yung Binay, halos lahat ng mga inaakala mong lalabas, nagbagsakan. Pinag-uusapan po natin, ha? Sige po, Bisaya yan. Sa inyo na walang hatak si Speaker Martin. Kaya ito mga nanalo. Hindi, di ba, siyempre, expected ang i-kampanya na noon at dapat naipanalo niya kung siya ay magaling na leader ay buong alyansa. Pero ito, ito, number 1 pa rin sa Leyte, si Bongo. Di ba? Identified kay Duterte. Wala mo kung sino number 2. Sa Leyte, Leyte. Si Bato de la Rosa. Duterte pa rin. Nakasingit si Bam Aquino. Pero number 4, magkagalit sila ni Aimee. Number 4 pa rin si Aimee sa Leyte. Di ba? Number 5, si Dan Margoleta. The Alianza senators did not perform well, it's because of the president. The people find him wanting of his promises. And the people expect more from the president, particularly with regard to his work for our country. So they should not blame anyone else, anything that has happened. It's just the president.
Philippines election? Well, there's certainly not great news for President Marcos. Usually, incumbent presidents in the Philippines get most of the senators on their slate elected, but this time, only half of those backed by Mr. Marcos won, and he needs those votes if the plan to impeach his great rival, Vice President Sara Duterte, is to succeed. Also, some of the candidates backed by her and independents got a lot more votes than those in the Marcos camp, suggesting falling popularity for the president. So, in the remaining 3 years of his term, Mr. Marcos has to restore his popularity at a time when the economy is not doing well and try to persuade at least 2/3 of the senators to back impeachment. That's a tall order. If impeachment fails, well, Sara Duterte is still the front runner to win the next presidential election, and few doubt that she would use the authority that she got being president to go after the Marcoses. Base sa mga sinabi ni Kong Toby, palagay ko panahon na para ibasura ang impeachment. Kasi diba sabi niya, nasuhulan o tinakot na maiipit ang budget ng mga congressman, kaya nagsipirmahan. Kung magwi-witness, pwede ako magsampa ng kaso sa SC para matapos na yan. Ang karay! Preparado ako talaga. Maniwala ka sa akin. Hindi, pagdebatihan muna natin kung talagang kinakailangan matuloy o hindi. Nakita ko kasi kung paano nila inilatak. Mali ang batayan, mali ang proseso. Kasama ako, di ba? So mula doon, alam ko na kung anong gagawin. Secret. Secret. Alright, yan po si Marcoleta mga guys, no? Talagang inaabangan natin yan sa Senado. Yan po talaga ang unang usapin dyan. Patungkol po yan kung ipapatuloy ba dito sa 20th Congress dahil po lahat po ng transaksyon sa 19th Congress dapat mag-start po yan muli pagkatawid po yan sa 20th Congress. Diyan po sila barado. Yan po sinasabi ko. Naku po. Kaya ito po, sabihin natin, papatuloy nila. Either way, BP Sara has the numbers also. Diba? Kaya, maganda po ang mga events unfolding after po ng eleksyon. Diba? At sana tuluyan na po itong managot. Itong si Marcos, itong si Tambaloslos. Naku po. Itong si Tio Bichangco. Sana po isuka mo na lahat kung anong pinagagawa nitong Tambaloslos. It's about time. Diba? Oh, may ugong-ugong naman na balasahan dyan. Dapat ikaw na pamalit. No? Para sa akin, importante mapalitan niyang Tambaloslos na yan. Alright, meron po akong last video mga guys. Dito po ay tungkol sa usapin dyan sa pag-uwi ni Tatay Digong. Alam naman natin na marami po ang nagsasabi. Itong si Ma'am Adelet. Ngayon po si BP Sara. Patungkol po dyan sa pag-uwi ni Tatay Digong. Prepared at sigurado pong magdiwang po ang nakararaming Pilipino, lalo na po yung mga OFW. Alright, this video is dedicated to Tatay Digong. Sa lahat na nakamiss kay Tatay Digong, this video is for you mga guys. Let's go. Galing ako ng Vienna. Vienna. Kasama ang aking asawa at mga kaibigan. Opo, nag-drive lang kayo dito from... by plane. By plane. Sinadya namin ang pumunta rito. Yeah, no? Ano po nga mensahe nyo kay Tatay Digong? Nandyan sa likod nyo ngayon. Mensahe ko, andito lang kami, Tatay Digong. Police support. Yeah. Pinapanalangan namin na matapos lahat ng mga paghihirap dito sa mga ginagawang panggipit sa'yo. Akin na iiyak ang damdamin ko. Dahil talagang hindi fair, hindi patas ang ginagawang laban. Ikaw nang maraming ginawa para sa ating mga kababayan ay sa kanilang ginigipit. Yeah. Panalangin ko, patnubayan ko ng Diyos at makauwi ka kagad. Antayin ka namin. Antayin ka namin. Maraming. Natin sa Pilipinas, the Netherlands at iba't ibang panig ng mundo. Napakalaking bagay para kay Pangulong Duterte ang pagtitipon ninyo para sa kanyang pag-uwi. Tatay Digong, hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong puso ang kasama. Ang bayang minahal mo ng tapat.
hindi kailanman lilimot sa iyong hirap. Ilang taon mong isinakripisyo, kapayapaan, kaunlaran para sa Pilipino. Ngunit ngayon, Maybe when I say my farewell, if I get to live on the last day of my term, I'd like to say something and maybe I'll cry. Gusto kong umiyak dahil hindi ko maanong taong binigay nila ng pagmamahal sa akin. So, 20 years is grabe yun. But I don't think if father was a governor twice, hirap abutin niya. I think, Mayor, you are destined for it. That's pastor. It could be only God's calling. Yeah. The love of the people that you've seen poured out on you and your leadership is really God's love, because you cannot see God. So He calls it through the people. So that is how God loves you. Sabla kang kalaban, tapos kung may kalaban ka, ibabaon mo naman. Sometimes it's, if you look at it on a, proudness brings you nothing. You're being too proud, inordinately proud about ganang ano. So you have to equate reality. Why? Bakit? And at the end of the sentence, so is God. Panginoon. So Allah. Wala si President Marcos. Parang lahat ng president natin na sumunod, they were all mediocre. We're very proud of your president, Rodrigo Duterte, and I think most of the people in the United States feel the same way. We applaud him. He's doing a great job, and we want to thank him. Okay, compared to Donald Trump, how is he? Rodrigo Duterte is 1,000 times better than Donald. That's what I want. Duterte is the world's most popular leader. Totoo naman talaga, magaling yung presidente natin. In fact, na lagay nga sa Time Magazine.